Lulumpay? Kailangan mo ba ng kaibigan? Halina at sumama sa barkadahan kay Kristo. At ngayon, narito ang mga kabarkada ni Kristo. Hello at magandang gabi po sa inyong lahat. Ito po inyong lingkod, si Father Pep po ito, inyong among sa Himpapawid at ang Director po ng Commission on Catechesis ng Archdiocese of San Fernando, Pampanga. At welcome po sa ating Friday episode ng ating popular na radio program, ang Barkadahan kay Kristo. And of course, dito pa rin po tayo sa ating paboritong radio station, ang 91.9 Bright FM Friends tayo. And it's April 24, 2015. Yan. At may mga bago tayong mga guests dito, no? Mga first-timers yata, no? Mga bagets. Mga bagets. Yan, no? Kami ang Old Testament, sila ang New Testament. Bakit meron pang kategorya? Kumbaga sa Biblia, no? Oo, ayan. Sister Day, bumati ka muna sa ating mga listeners. Opo, magandang gabi po, Among and our dear visitors. Magandang gabi at sa inyong lahat na nandyan na nakikinig. Ito po ang inyong Friday girl, si Sister Daisy Enriquez, ang Archdiocesan Field Coordinator for Catechesis. Ako po yung nagbibigay ng magandang gabi kasi kanina Among nagano rin ako eh. Oo nga. At bumabati po. Katoliko. Ayun na nga po eh. So again, good evening and hope you'll stay with us for another 1 hour. Yan, ikaw nang mag-introduce sa ating mga bagets na. Yes, at ang ating lady guest ngayon ay si Shara po. Yan, Shara. Yes, Shara, go ahead, introduce yourself and greet. Good afternoon po sa inyong lahat, mga tagapakinig ng Bright FM. Ako po si Shara Danan. Yan. Magandang gabi po. Ako naman po si Paolo Yusi. Yan, Paulo. Napakatipid ni Paulo. Oo nga. Medyo, Bakit ano pa. Kasi, sabi ko sana camera siya. Okay. Camera, no? May camera naman sa Nakatalikod likod sila eh. Dito ka para Nakatalikod makita ka. sila, no? Anyway, yan, we are very happy that, ang dami natin mga OJTs. Opo, naku. Yung mga Laging masaya po dun sa may office ko, Among. Mascom students. Yan, no? Okay lang. And eventually, we will be involving them sa ating mga future programs, radio programs para sa ating Archdiocese. Yan. Something to look forward to. Yan. So far, excited kayo sa magiging, yung trabaho nyo dyan as OJTs? How do you find it? Masaya naman? Masaya and excited po kasi parang ito na po yung rehearsal namin sa future, mga careers. Yan, profession. Careers. Okay. Magandang training ground itong radio station na to, no? We hope that, sabi ko nga sa inyong mga, sa Dean at saka Coordinator, no? Sina Sister Arlene, no? Sabi ko dapat this will be a beginning of course, the partnership between yung Mascom, no, department and at the same time UA Mascom, no, and at saka yung Commission on Catechesis. Yan, no. Kaya hopefully, no, marami pa kayong i-contribute sa amin because you're of course galing kayo Fresh. sa academe. Fresh na fresh. Kami palubog na. Susundan pa ni Among eh. Kayo pasikat pa lang. Oo, kami ay pasikat pa rin naman mo. Pasikat in Sa kalagitnaan po. our own small way. Sa kalagitnaan. Okay, at kanina, Saturday, of course, yung funeral mass ni Apo Rudy, no? It happened this morning, 9 o'clock at the Holy Rosary Parish, no? Marami kami parish, siguro mga mahigit na 40, no? Nakita ko nga po sa Facebook. Oo. And of course, it was officiated by our beloved Archbishop, no? Si Bishop Dong, no, Lavarias, and nandun si Apo Seto, si Apong Bobet Malyari, and then Apong Ambo, of course, dahil na Holy Rosary, no? Tsaka yung isang kaklase niya, yung Bishop ng Antique. Dumating po? So may mga din, no? Napakaganda nung celebration, no? Very touching, no? So nabawasan na naman. Oo. At of course sa ating mga bumubuo ng Commission on Catechesis, no? Opo. Tayo
nakikiramay sa pamilya ni Father Rudy. And of course, we will continue to Condolence po. pray, no? And of course, tomorrow, yung ating namang isang catechist. Oh, si Sister Remy, a dear friend of mine. Yung Oo, former ililibing na po siya. PBC president and at the same time, accountant din natin sa Archdiocese. Opo, no? siya po ang namin sa Mexico. Sa Kaparokya ko po Mexico, siya. yeah. Oo. So, tomorrow naman yung libing Yung niya. libing niya. Kaya lang, kami po 3 p.m. 3 p.m. Pwede pa po kami Oo, umabot. siguro pwede pang umabot. no? Opo. So, graduation bukas. Graduation ng Alfie. Yan. Yung mga batch natin for the 2014-2015, Father, ay mag-graduate sila. Kasama Tomorrow. pa rin naman ako doon dahil Of course. lahat ng batches kaklase ko. Yeah, no? Okay, at diretso na tayo sa ating mga text line numbers, Opo, Thursday. For our Yeah. text line numbers, kung gusto ninyong mag-text o mag-share, you can use your smart number 0918-351-8282, 0918-351-8282, at sa mga Globe subscribers naman ay 0917-363-3738, 0917-363-3738. At para po sa ating mga gustong sumali sa ating Connect Ka Katekista program, no, just type REG, all capital letters, and then space, your full name, and then slash the name of your vicariate, parish, or your school, o kaya po yung address ninyo, at ipadala po dito sa ating Globe number 0927-891-0966. No? Ulitin ko po, 0927-891-0966. And once registered, ay makakatanggap po kayo ng daily inspirational messages from the Lord. No? Napakaganda po mga mensahe yan. At kung may mga kahilingan kayo, intentions, o kaya pasasalamat, pwede nyo pong i-text sa number na yan at isasali po natin sa ating daily masses dyan sa Arzobispado de Pampanga Chapel. And of course, we would like to thank Sister Son Basco for maintaining our SMS service para po dito sa ating Connect Ka Katekista program. Ito At, yung counseling line. Yung counseling line po natin ay 0922-831-5967, 0922-831-5967. Para sa mga gustong mag-avail ng counseling, you can call that number po. Yung ating Facebook. And the Facebook is yung pala natin to, Ustream. Opo, www.ustream.channel/BrightFM919. Yun, punta po kayo doon sa And Yung Facebook Facebook account. natin ay Barkadahan kay Kristo. Pampanga. Yan. Okay. Yung mga gusto pong marinig yung ating mga past episodes, no? Opo, They pwede can, kayong pumunta doon. Yes, go to our Facebook Barkadahan kay account. Kristo, Pampanga. Okay, excited na tayo. Yan, si Shara, no? Yes. Excited na siya magbasa. Yan. Oh, let's Okay, hear her. babasahin po sa atin ni Shara ang ating ebanghelyo sa gabing ito. A proclamation from the Holy Gospel according to John. The Jews quarreled among themselves, saying, "How can this man give us his flesh to eat?" Jesus said to them, "Amen, amen, I say to you, unless you eat the flesh of the Son of Man and drink his blood, you do not have life within you. Whoever eats my flesh and drinks my blood has eternal life, and I will raise him on the last day. For my flesh is true food, and my blood is true drink. Whoever eats my flesh and drinks my blood remains in me, and I in him. Just as the living Father sent me, and I have life because of the Father, so also the one who feeds on me will have life because of me. This is the bread that came down from heaven. Unlike your ancestors who ate and still died, whoever eats this bread will live forever." These things he said while teaching in the synagogue in Capernaum. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Jesus Christ. Okay, sino mauna? Sister Day, sige. Sige po. Tapos yung ating mga guests, no? Opo. So, ang gospel po natin, it's about the Eucharist, no? So, Jesus here is telling us na the only way that na kung tayo para makarating sa ating Ama sa langit ay sa pamamagitan lang ni Jesus Christ. Sabi nga niya, I am the way,
the truth, and the life. No one comes to the Father but through me. So sa ating Eucharist, no, sa ating pakikinabang, no, sa celebrate natin ang ating misa every day, no, it is like taking availing of, no, sinasamantala natin ang ating pagtanggap sa kanya, no, sa body, ang kanyang katawan at ang kanyang dugo. Dahil sabi niya, siya nga ang bread of life. So yan, kapag tayo nagko-communion at kapag tayo ay tumatanggap sa kanya, ang tinatanggap natin ay talagang siya. So yun, no, siya ang ating tulay sa ating Diyos Ama. So yung question diyan is, how are you centered? How is Christ centered in your life? Yun ang question natin. Dapat Christ-centered Opo, tayo. No? Christ-centered tayo. Sige. Paula, baka gusto mong dagdagan yung kay Ate Daisy mo? By accepting the flesh and body of Jesus, which is the bread of life. Those who share the Eucharist already possess eternal life. Yung dapat po, manalig ka sa Diyos, dapat sundin niyo po yung utos niya, yung 10 Commandments nga po. Yun po. Yeah. And parang sa akin po, pag sinabi natin Christ-centered na pamumuhay, parang ikaw mismo magiging Christ-like ka. Parang sa neighbors mo, sa mga friends mo, ituring mo sila parang kung ano yung kay Jesus. Kasi sabi nga nila, kung ano ginagawa mo sa iba, parang ginagawa mo na rin kay Jesus, diba? So, maging mabuti ka lang sa kanila. And yun nga, tulad sabi ni Paulo, sundin lang natin yung 10 Commandments kasi parang yun yung guidelines na kung paano ba talaga mamuhay ng isang mabuting Kristiyano. And I think that's very true, no? Yun nga, yung pagkain natin sa katawan at dugo ng Panginoon, it's not only, of course, the flesh and the blood, but the very life of the Lord, Yes. parang kinakain natin. And when sabi nga, may kasabihan, we are what we eat. What we eat. Kung ano yung kinakain mo, yun. Ikaw yun. Kung parating manok, Kakaroon ka ng wings. Lilipad ka. Ganyan, no? Kaya yung kinakain natin, parang tayo ay nagiging ganon, no? Something like that, no? So we are what we eat. And I think that is where we have to see, no? Itong ang being Christ-centered, no? Na we have to take in Christ, no? And of course, yung siyang sustenance natin, no? Alam nyo, 1 week nang pinag-uusapan itong bread of life, no? Napansin ko nga. Because it's very, very central, no, in the life of course, every Christian, no? Every Catholic yung misa, no? Opo. Kanina nga sa aking, nagmisa ako dyan sa Arsobispado kanina, no? Yung reflection ko naman, kasi puro yung gives life, no? Yung naging example ko kanina, yung mga taong, sabi ko may mga taong tinatawag na living dead. Yun. Alam mo may living dead? Yes. Hindi mo may series na ganyan? Meron. Parang Walking meron Dead. na Walking Walking Dead. ba yan? Walking Dead. Walking Dead. Akala ko living dead. Mali yung gano'n ni Father. Walking Dead pala. Pero parang pareho na rin, di ba? Opo. Yung mga living dead, yung sabi ko nga, yung humihinga sila pero parang patay. Patay. Yes. So, di ba? Sino ba ito? Well, just to mention some examples, no? Halimbawa, kung minsan ito yung nakaratay na sa banig ng karamdaman, di ba? Opo, Yung vegetable na, di ba? Wala nang magawa. Humihinga pero parang Wala, patay na. Kasi wala na, no? magawa. Wala na magawa and everything, no? Ako may binles akong isang taga-Mabalacat no, few months ago. Ano siya yung natulala? Yung bang, parang, hindi man, parang nasira ng bait kasi na-aksidente yung asawa niya tsaka yung isang anak niya namatay. Actually, 2 anak niya pero yung isa nabuhay, no? So, natulala siya, yung parang nasira ng bait, no? Yung bang, hindi siya kumikibo. Yan. Living dead yun, ha? Yung umihinga pero parang, kasi dahil sa tragedy, Trauma, no? yung trauma, yan, di ba, no? That's one example of a living dead, di ba? Okay, yung manhid ka na wala kang pakialam sa mundo, no? You're living dead. O kaya, well, yung nasa buhay ng pagkakasala, yan. Opo. Parang you're dead because of your sinfulness. So, kumihinga ka nga pero parang patay ka dahil nga sa inyong pagkakasala. Ang daming mga ganyan, di ba? Those Yung pong people, mga- yung hopeless. Yung no? pong mga kapatid po natin, Father, na na-addict sa iba-ibang paraan, no?
Bisyo. Bisyo. They are yung bisyo nila ang in control sa kanila. Kaya yung buhay nila empty. So para silang buhay na patay yung buhay nila Oo. kasi wala na pong meaning. Walang purpose. Walang purpose yung buhay nila, para silang driftwood. Yeah. So yan po mga kailangan natin talagang alalayan. No? Gusto kong tanongin itong mga kabataan. Usually, ano ba yung mga, yung mga, kuminsan nahuhook up yung mga kabataan ngayon? Na kuminsan wala ng control. Or Yun na nga. something like that. Kayo, ano ba yun? I think po ngayon dahil sa generation namin, medyo advanced na po kami, more on technologies. Siguro po yung mga social networking sites. Itong minsan, di ba? Opo. May studies nga dyan di ba? Usually po, minsan naman po yung mga tulad po sa mga kalalakihan, yung mga Dota, Dota. gano'n, no? Yun, no? Hindi po sila pumapasok. See? Talaga? Pambaon po nila, yun yung Doon na nila. Ginagastos nilalaan nila. po. Okay. So parang madilim yung nakikita mo sa future. And nagkakos din po yun ng kapahamakan kasi usually po, alam ko pag gano'n, nagpupustahan sila and then kapag natalo yung isa, tapos parang nagkakaroon din po ng away between two parties na Talaga? Wow. sa mga balita. Sa sa among sa Ateneo po, Oo. nagkaroon po ng seminar para sa mga parents ng mga Ateneans, no, lalo na sa elementary department. Discouraging the parents sa pagbigay ng gadgets sa kanila. Kasi senior nila sa isang PowerPoint presentation, yung studies somewhere in Europe yata na talagang ang disadvantage ng mga paggamit ng mga gadgets na yan, cellphone, yung lalo na hindi na monitor ng mga parents. Sometimes parents are giving them these gadgets para lang magtunod lang na what do you call that in Tagalog. Yung para mag-behave. They'll behave, yes, but they don't know. They're feeding them something na in the future, magiging problema pa rin. So, kasi nagiging dysfunctional pa yung family, no? And at the same time, yung psychological at saka ng bata, talagang very much affected. So, kaya binigyan nga ng talagang seminar yung mga parents sa Ateneo to avoid further problems in the future sa mga bata. Naging hirapan daw sila mag-focus. Lalo na po pag na-abuse, Yun. wala po silang limit sa paggamit. Yun. Ari, yung Tsaka po irresponsible. no? nawawala po yung relationship with the family. Ayun na nga, po. nagiging dysfunctional yung family nila. Nandyan sila, pero nakayuko lahat sila sa kanya-kanya. Hindi na Ayaw nag-uusap. sila sa Parang labas. physically present lang po kayo, Oo. pero yung Yun, utak no. nyo, iba po Nandun, yung... nandun sa, somewhere there. Wala sa family yung utak mo. So, parang hook up sila, no? Opo, nahuhook sila doon. Talagang, kaya It's a nga, trap kung minsan, no? they don't know each other anymore. Ganon eh. Kaya nga, yun nga, yung effect nun is parang a dead relationship. Hindi na Yun. living relationship yung Dead na nga po. sa family when you don't have any interaction, quality time, mga ganyan, di ba? Yun nga eh. So yun, no? Jesus is not the center then kapag ganyan ang situation. Parang patay, di ba? Patay po. Pero pag ang iyong focus ay nasa Panginoon, everything else follows. Yes. Yun. Siguradong I think sa university kung minsan you have cases like this, no? Na sayang yung estudyanteng ito. O yun na No, nga yung eh. mga ganyan ba, no? I think you know of one or two na sa inyong, Opo. hindi naman sa batch niyo siguro. Pero, sa university kung minsan, may mga ganyan na stories na sayang, no? Dahil hindi na-guide ng parents siguro. Kaya, Opo. di ba sa ating mga episodes sa mga sons and daughters of OFWs, no? We have a lot of cases like Ay, this, no? opo. Usually Very rampant talaga, no? Sa mga Guidance po kasi talaga yung kailangan ng mga kabataan ngayon eh. Iba pa rin po pag nandyan yung magulang or may isang tao na nag-guide sa kanila. Kaya nga ngayon, meron din ako mga nakakausap na mga addict naman sa, sa drugs, no? Talagang makikita mo yung kanilang life. It's going downwards. Hindi nila nafe-feel talagang purposeful life kasi they are already immersed sa drugs. Wala na sila sa reality. So, yun, nakakalimutan na nila yung kanilang purpose at saka they feel so empty. Parang doon na po umikot yung mundo nila eh. Yes, no? Pero mahal pa rin sila ng Diyos kasi may gumagawa ng paraan ng Panginoon para ilagay nila ng Panginoon sa isang situation para they will be safe there. No? At magkaroon sila ng second chance in life. Oo. Gusto kong tanongin din sila, yung how strong ba is peer pressure sa Ay, naku, mga isa pa kabataan? yan. Isa pa yan. Malakas ba yung peer pressure ninyo? Yung bang kuminsan ewan ko, yung mga barkada o you have a circle of friends or something like that, no? Kuminsan may mga peer pressure, no? Yung bang
Oh, tara na, yung mga Tantsawan. ganyan. Oh, tantsawan. Yeah. Oh. You have that also Nadadala lang. experience. yung ganyan. Na-experience ba? Mm. Wala po. Kasi Wala naman. Po, yung pong mga Good yung mga friends. So, nakapili mas ka ng maganda good kung maganda friends. yung ano. That's good. Oh. Oh, parang ano. Oo. Pero may mga, naliligaw din ng Meron landas po. because of peer pressure. ha? Especially kung mahina yung hatak ng family sa kanila. I mean, no, yung foundation nila sa family, it's not really that deep. Kaya madali silang Weak po yung... ihugutin ng mga peers, ganyan. O siguro siya maganda ang foundation sa family, di ba? That's true, and it boils down to the fact na who's parang influencing you, parang who's guiding you. No? Correct, yun. Sabi nga tell me who your friends are. di ba? And I'll tell you who you are. So you got the Diba? right, no? Oo. Right choice. Oh, that's very true. Kaya nga siguro let's just be aware, no. Ano ba yung kasi ang dami talaga ngayon, no. We are living in a very tempting world, Ay, as they opo, say, di ba? sinabi niyo. Yan, technology, peer pressure, yung mga tao, Media. everything the devil can come to you course. in many ways, in many ways. forms, no. At the time you least expect. Kaya nga, no? And he can kill you spiritually. Yes, Yan, di ba? opo. Kaya living dead tayo pagka Yun. kung minsan physically we are alive and yet spiritually we are dead, no? Pagka na-hook up ka dyan at na-trap ka, no? Kaya you're living in sin, no? Kaya you are choosing darkness over light. Over parang ganyan, light. di ba? So, May mga taong mga ganyan na Opo. nandyan pa rin sa dilim at kung minsan they cannot get out of a particular situation. that's no? where we need each other, no? Yung support system talaga. No? Sometimes God will use people to get you out of that situation. That is what you call God's grace, no? By the grace of God, ikaw ay napupull out of the situation. Okay, at i-cut muna natin dyan, no? Dahil natapos na itong ating first segment. Ang And of bilis. course, pagpapatuloy natin yan, no? The bread of life, yan, discourse of the Lord, no? At sa ating mga texters, baka gusto niyo po mag-share sa ating pinag-uusapan ngayon, no? Baka, ano ba yung nakakamatay sa inyo, no? Naku po, yan. Yan, ano ba yung Mga mga obsessions. minsan, morally, Addictions. socially, emotionally, no? What's killing you? Naku. Parang- Magandang question, Father. Yan, oo. At i-text lang po at siguro mamaya, no, ay babasahin natin. May mga texters na tayo, no? And of course, mag-take a break muna tayo at magpatugtog po na tayo ng isang religious song, no? Para po sa inyong lahat ito. Soul of Christ, sanctify me. Body of Christ, save me. Water from the side of Christ, wash me. Passion of Christ, give me strength. Hear me, Jesus. Hide me in thy wounds that I may never leave thy side. From all the evil that surrounds me, defend me. And when the call of death arrives, bid me come to thee that I may praise thee with thy saints forever. Hear me, Jesus. Hide me in thy wounds that
Nagbabalik po ang Barkadahan kay Cristo, ang radio program ng Archdiocese of San Fernando, Pampanga. Kanina po sa ating first segment, no, tinalakay nga natin itong pinag-uusapan sa Ebanghelyo at dapat yun nga maging sentro natin ang buhay natin si Lord, no, ang ating Panginoong Jesus, dahil nga siya ang nagbibigay buhay, no. So we have to be Christ-centered. And yet yun nga, sad to say, nakikita natin, and this is a reality in our life, na kung minsan may mga taong dahil hindi nakasentro ang buhay nila sa Panginoon, naku, parang yung living dead, no, yung patay sila. Yan. Emotionally, psychologically, spiritually, they may be alive physically, but they are dead. It's because of daming mga problema, o kaya na-hook up sa bisyo. Yan ang nakakamatay. O kaya yung sa pagkakasala, nasa dilim, no? But there is hope, no? Sa mga living dead. At mamaya itatalakayan natin yan, ha? Okay, Paolo, may texter yata tayo? From Sige. 8205, nakakalungkot po kung minsan yung iba hindi nakikisang-ayon o nakikikain sa hapag sa araw ng linggo man lang. Yun. Ito po'y malaking hamon sa mga pari at katekista. Romel po ng St. Vincent Ferrer Paris, Kalulot. Good eve po sa inyo to all incoming Alfie grads. Yeah. Yun. Baka natin, estudyante yan si Romel, no? Si Romel. Romel. So, yeah. Ronel. That's very true. Alam mo, challenge sa atin yan, ha? Opo. Yung how to promote, of course, yung lively participation and attendance, no? Kung minsan, some Catholics really, they don't, appreciate the value and the importance of the Eucharist, di ba? Opo. So, sabi nga, hamon sa ating katekista at saka mga pare. Lahat tayo siguro, tayo mga naniniwala at we value the importance of the Eucharist. Paano natin mahikayat? Diba? Pero Ang ako po, challenge yan, ha? through experience, Father, mabanggit ko po ulit sa mga kapatid natin sa Pampanga Provincial Provincial Jail. Jail, Ako po ay natutuwang nakikihalo sa kanila sa mga Eucharistic celebrations nila doon. So, sa Sunday, meron na naman sila, no? Through the Yeah. efforts of Brother Joe. So, ang gandang ng feeling na kasama mo silang nagsisimba, mga kapatid natin doon. I really can feel na yung hunger nila talaga para magbago. Yun. No? Yung paglabas nila, yung mga dreams nila. Ang sarap pakinggan. Alam mo, I think this is very true in life, ha? Pag yung mga, you can never appreciate essential things, no? Yung mga importante, mahalagang bagay. You can only appreciate them kung minsan pag nawala na. Yes. Yung mga ganyan, Opo, no? You totoo. agree with that? Yes po. Kung minsan sa mga tao rin, di ba? Kasi araw-araw nakikita mo yan, no? Pero pag nawala siya, Doon Anak yung natin yung mo. importance Kailan niya, wala na. oo. Pero pag nandyan, tinitake for granted mo Kaya lang. nga, so that's very dapat true. talaga you cherish every moment. Yes. seize the moment. Seize the moment. Seize the day. Seize the moment. Oo nga, no? Yan. Thank you sa ating texter. May isa pa? Okay, dito sige, naman po, Ciara. From 3721, please greet Pau Pau, Masyong, mga Nako. Doray. From Elena of Pampanga, please play Breathless ng The Course. Wow. Puro greeting si... Baka sa ibang ano yun. Sa ibang Sa program. DJ yan. DJ yun, Yes. kay DJ. Okay, may isa ako dito, no? From 9627, sabi niya, allowing people inside your life is a beautiful thing. Letting go of people who drain your spirit, no? Make you living dead is another beautiful thing you can do for your life, no? In other words, alam mo yung mga inaalaw mo daw tao Yes. at alam mo yung mga dapat i-let go mo sa tao. The key to being happy is knowing you have the power to choose Yun. what to accept and what to let go. Parang nasa kanta yun, Father, yung moment by the Moment choices by we moment. make, sabi, depends on the Siyempre, chances we nagkanta take. doon. Kapanahonan natin yan, moment ha? by moment. Moment by moment. Oo nga. The Hindi naman power gano'ng to katagal choose. yun, ha? Take note. Bago-bag pa lang. So what to accept and what to let go, no? And I think from here, I think this is the cue para, no, let's move on sa ating second segment, which is, I think, ano ba yung kailangan natin tanggapin at kailangan nating iwaksi sa buhay natin? At I think ito nga, no? Kung ano man yung what is not in accordance with God's plan, no? Ano man yung hindi naayon sa kalooban ng Diyos, no? We really have to reject because no, the culture of death is all over us. Ay, opo. Diba?
Lahat tayo dadaan dyan. Oo, Oo nga, no? At alam nyo, kung minsan nakakalungkot, yun nga, we choose darkness, we choose death, no? Yes. Pero we also have the power also to choose what is right, Yes. Kaya importante nga na we receive our Lord Jesus Christ. Kung pwede lang everyday Ako talagang pag na-miss ko isang misa sa isang araw, parang kala mo na yung na-insecure ako. Kasi pag nire-receive mo ang ating Panginoon, para bang you tend to think like Him. You tend to And everything else follows, yes, di and ba? nakaka-bless. and Nakaka-bless. Peaceful talaga sa Ang pakiramdam. sarap Oo. ng pakiramdam. And then nahahawa mo pa yung mga kasama mo Yes, no? nasi-share mo sa kanila yung blessings Oo. ni Lord. You shine. Oo. Jesus shines through you. No? Kaya yun ang kasi you become like Christ because you eat open quotation, no? You eat his body and drink his blood every day, no? Kaya you become like him. Yes. Okay, I just want to be concrete here, no? Para yung mga listeners natin. Baka may yung tatanungin tayo na how can you, for example, revive life sa isang living dead, no? Paano mo matutulungan ng isang tao na nandun sa kalagayan na parang patay siya? Paano natin bubuhayin yan? Of course, yun nga, nasabi natin, ibigay natin ang Panginoon sa kanila, no? But concretely, how can we do that? Listening. Okay, isang Kapag ano yan, one way is to reach out and then first you listen. At pagkatapos na nakinig ka, ma-feel niya na importante siya sa'yo kasi binigyan mo yung time mo sa kanya No? That is one first step. And then, yun na nga, kapag nakita niya na ikaw ay interesado sa pagbabago niya, interesado ka na tulungan mo siya, mag-unload na yan. And yung Then you can, willingness. and then you can help that person. Na hindi Yes. kasi sabi, entra ang ganyan. Siyempre, Step by step, you let him open muna, open up, no? Him or her. And then that's when you tell him na, or her na, okay, go on, unload, sige na. Kayo ba yung mga yung mga barkada niyo, friends niyo, kaklase niyo, kung minsan nag-open up ng mga problema niyo? Sa sa mga kabarkada ko po, madalas po namin gawin yan usually at the end of the week. Kasi, lalo na po kapag busy. Kasi pag busy po, usually yung sa mga production, doon po kami nagkakaproblema. Doon po nagkakasamaan ng loob. Doon po nagkakaproblema with the family. So, parang yung friendship namin, yun yung sabihan. Hindi lang siya yung friendship na lalabas kayo, mamamasyal kayo. More on kami, parang, yes, parang family na rin kasi kami. And, pag nilalabas namin yung sama ng loob, yung nag-open up kami, nakaka-receive din kami ng mga advice and mga tips na kung ano ba dapat gawin, ano yung ganyan, ano yung ganito. So, parang dahil din doon, nalilid kami sa tamang gawin. So, yun. Yan, opening up and somebody will listen, no? Listening ear, importante yan. Importante po talaga yung pakikinig. I think pwede nating maibalik ang buhay sa mga taong kung minsan walang walang nakikinig sa kanila, walang pumapansin. And let's allow them to open up what's going on inside them, di ba? That's one way of maybe reviving the life in them, di ba? Yes, and then we are yung wounded healers nga sabi nila. You cannot save somebody out of the desert unless nanggaling ka rin sa desert. No? So I for one that's why I'm able to help people through their problems because I've been there in most of the Yes. problems that they share. I've been there, so I know what to tell them. That's So right. yun ang grace siguro na binigay ng God sa atin Sometimes He lets you go through problems para yung mga pag nakaahon ka doon, you can Ikaw witness to others na pupapunta pa lang sa mga problema. Ganon, gagamitin ka ng ating Panginoon. Ayun. That's very true. I think for those who have experienced the Lord, for those who maybe underwent a lot of Yes. problems and difficulties, but they were able to survive, di ba? When beyond that, you can be a parang living testimony ba? Opo. You can do it, yung mga ganyan, Correct. I've been there. Yes. Kayo mga kabataan, di ba? You can witness also to young people like you who are straying, sabi nga yung kuminsan naliligaw ng landas. Do you have experience like that na mga kaklase nyo, kakilala nyo na medyo
ano nyo ba, natulungan, parang ganyan, para bumalik loob sa Panginoon? Meron ba? At that age. Siguro naman meron, no? At your age? Oh. Yes, mga meron kasi akong friend nung high school. Ano siya, okay siya, matalino siya. During high school talaga, okay siya sa academics. But then, dahil nga broken yung family niya and nakakulong pa yung daddy niya, parang hindi siya nalid sa tamang daan. So, dahil doon, parang nag-reason na rin yun sa pagrebelde niya, ganon. So, kami naman, as her friend, babae siya as her friend, ayun, in-advise namin siya, tinulungan namin siya makabangon, and buti naman talaga, nakikinig siya, kasi kung hindi ka talaga marunong makiniging sumunod, hindi ka talaga makakapagbago. Yun. Yeah, kasi parang yung somebody has to help you eh. Yes. Sometimes Totoo. you cannot do it alone, di ba? Yung Somebody has to pick you up when you yes, fall. yes, that's right. Yes. No? And kung minsan tayo ang ginagawa ng extension ng Panginoon, Opo, no? tayo ang kanyang kamay, Oo. tayo ang kanyang Kaya nga, I think as we receive the Lord in every Eucharist, no? Nabusog tayo, pero magpakabusog din tayo. Tinulungan tayo ng Panginoon, no? Parang lumakas tayo, magpalakas naman tayo. magpalakas, pay it forward. O parang pay it forward, Opo, no? opo. This is always the challenge of every Eucharist, no? Kasi alam mo, yung Eucharist, natatapos nga ang ritual sa simbahan. Pero yung diwa ng misa, it goes on, di ba? Yes. Okay, Paulo, may tayo? Apo. Sige. From 6802. Good evening po. Pakibati po ang anak ko, si Aliana Lay Ramos. Birthday niya po bukas from Alona Andan Ramos. Wow, Yeah. happy Saka po birthday. Advance. From 5384, to survive the storm of life, be anchored to the rock of ages. Gandang gamit po, Annalyn. Annalyn. Hello, Hi, Annalyn. si Annalyn. Being anchored. Anchored, yes. no? Again, being Christ-centered, no? Christ-centered. Kaya nga yung challenge sa atin, no, hindi lang tayo tanggap ng tinapay ng buhay, no, Yun pakabusog nga eh. tayo. Ibigay din. Magpabusog ka rin. Yun, no. Di ba? Importante yun. Oo, no? Huwag mong suluhin. Yes, share natin yung I-share blessings mo. ni Lord sa Give iba. and take. Give and take yan eh. Correct, Kapag binigyan ka, mamigay ka. Oo, di ba? Pag siksik liglig umaapaw, kailangan merong makinabang din sa umaapaw na yan. Hindi yung sa'yo lang. Selfish naman yun. Ayaw ni Correct. Lord yun. Ayaw ni God yun. O kasi pwede nating, yun nga, yung hipuin at to touch the lives of people, no, around us who are living dead. Yung mga namamatay dahil sa kahirapan, problema. Ang dami ngayon eh. Hindi ka dapat parang lumayo at Yun nga eh. mag-mission sa ibang bundok o Nandiyan lang sa sa ibang tabi-tabi bansa. eh. Kung minsan sa ating community, sa ating parang workplace o kaya yan sa mundong school, ginagalawan mo. sa university, no. Totoo Ang dami yan, diyan pare. kung minsan na kung very ka lang yung discerning at saka siguro yung nga mag-observe ka, no. Kung minsan itong estudyanteng ito naku, sayang ito. Nagfe-feel sa studies niya because alam niyo naman kung minsan na ito may marunong ito pero dahil nabarkada lang, dahil may Na-influensyahan. diba? At saka loneliness. Yes. Kulang sa attention. Yun, affect hunger. Ang Yes. tawag doon no? Mga psychologists, affect hunger. Hunger for affection. Yun ang pinakamahirap na being poor yung ano ba yung tawag doon? Spiritual yung poverty. Yun. Yung poverty, no? Yun, yung how sila sa pagmamahal at pag-aruga. No? Kaya nag-escape sila sa ganyan na sa drugs, sa ibang mga bisyo. Yun na rin yung naglilid sa kanila sa Sinasatisfy hindi na lang magandang yun. Oo. And usually yung mga kabataan, yun nga, they, of course, pag may mga dinadaanan silang ganyan na sitwasyon, mayroon silang, they have to have a coping mechanism Yun, sa structure, no? Kasi pagka hook up ka na sa iba't ibang mga bisyo, you need a structure to really assist you parang gano'n, no? Totoo And yun. Support system. people they can be part of that structure, no? Pero kailangan talaga kung minsan discipline and saka you have to feed your mind, no, with a lot of good things, no?
Kasi kung minsan kung ano yung pinapasok mo sa isip mo. Kung minsan, Yung nangyayari. Oo. Kasi ibang dating kapag halimbawa nadapa ka. Yes. Iba yung feeling kapag may alam kang tumutulong sa iyo na tatayo no? Like kapag yun nga po pag nandun ako sa provincial jail, Father, no? Nakikipagkwentuhan lang ako sa kanila. And then I asked them kung anong kailangan nila na pwede pa kami makatulong. Gusto nila mag-recollection. And they are really hungry for mga tipong ganyan, no? So, sabi ko, makikipag-coordinate ako. Makikipag-coordinate ako para mabigay namin yung i-request niyo, sabi kong ganon. Yun. So, yung presence lang talaga mahalaga na po sa kanila yun. malaki ng bagay. Malaking diba? bagay po yung presence mo doon. Oo, malaki na. In your own families ba, itong ating mga guests you also, may mga kapatid kayo? Opo. Oh, yan. Ako po, wala. Oh my God. Ganon. Unika iha. Saganang-sagana sa attention si Yes. Kaya nga, no? Kasi nga yung, of course, lalong-lalo na kung panganay ka, may mga, you also Ako, give panganay influence to your siblings, yung mga ganyan, di ba? Yun nga, gusto ko sana tanungin sila kung, how, parang yung bang as a role model parang ganyan, no? Do you do that also in the family? Ikaw, Pao? Wala rin. No need. Baby din kasi po yan Ay, ganun Ay, ba? baby pa, You seem oo. to know him well. Yes. Kahit po sa classroom namin, baby din Ay, po yan. ganun. Talaga, So, oo. saganang-sagana pala siya. Hindi siya KSP. Yes. Sobrang P. Usually dapat pagka sa, hindi ba sa family, no? Opo. Lalo na kung panganay ka o may mga mas nakakatanda ka sa mga kapatid mo, no? Opo. Again, you play as a role model, no? Opo, Minsan, totoo yun. they will give you the responsibility kayong mga parents, no? Oh, ikaw nang bahala sa mga kapatid mo. and everything, Yun na no? nga. oo. Saka po Role modeling. pantay-pantay naman po yung pagmamahal nila. Yes. Sa'yo. Naku, napakaswerte mo naman. Ha? Ito pala mga sagana sa Opo. Makikita mo naman sa pagkalinga aura at niya pagmamahal. Diba? Okay, may texter tayo, nagpapagreet lang ito. 0085, sabi niya, good evening po, pakigreet kami po dito sa taga Plaza Lubao. Sa Lubao ito. Sina Joe, Sol, Nona, and Ella. TNX po. And God bless. Baka taga, di Yes. ba? Yung si Ella po, mami ko po yun. Talaga? Yes, mga ka-work po Good niya evening sila. po, Mami Ella. Sila Kuya Joe, Ate Nona. Okay. Ma'am Nona and Ate Sol. Nandito po yung unika You iha have a niya. good girl. Bless kayo dahil napakabait nitong Niña si bonita. Sarah. At alam nyo, ayun nga no? Like for example, ito nga, no? If you have the support of the family, napakalaga, no? Yung bang, Ay, opo. kung minsan nadadapa tayo, pero pagka may mga taong nagtumutulong sa atin, and these are actually, parang sila ang extension ng Panginoon, giving life to The you. hand of God. Oh, parang silang bread of life din ng Opo, Panginoon, di ba? opo. Because sabi nga ni Saint Therese, sabi niya, ang Panginoong Yesus ngayon, wala na siyang physical eyes, wala na siyang physical ears, wala na siyang physical mouth, wala na siyang physical hands, no, and feet. Pero kayo, sabi niya, may one of her books, sabi niya, we are all God's eyes, God's ears, no? Tayong mouthpiece, no? Tayong mga kamay niya, tayong mga paa niya, no? And I think that's always the challenge for us, yung how to reach out to people who are in darkness, no? People who are hungry, Yes. and then people who are maybe spiritually dead, no? Kaya itong bread of life na to, napakagandang reflection kasi it's only in God that we can gain, of course, the fullness of life, no? Yung pagbabalik loob sa Panginoon. At lalong-lalo na ang challenge talaga sa mga kabataan din. Opo. Kasi papunta pa lang sila. So talagang they really need guidance. Mahirap bang magpakabait ngayon? Ay, nako. What a question. Paulo, ikaw. Ano ba, may mahirap na magpakabait at saka ano? Hindi na naman. You find it hard na you struggle to become a good person? O okay lang? Okay lang.
Okay lang po. Maswerte talaga yung batang ito. Oo nga, no? Oo, maswerte talaga siya. So, ikaw ngayon, ang role mo, ang mag-aantabay sa Yeah. mga. Yes, sa mga Oo, kapatid yun ang ano niya. mo. Kasi saganang-sagana ka eh. Di ba, darling? Yeah. Dapat i-share mo. Oo, you're going to be the good shepherd to them. Yes. So, Oh, di ba? that will be the gospel Extra for challenge. Sunday. Yan, Good Shepherd. No? Oo, yun nga yung sa mga kabataan kasi nga hindi pa sila mature, tsaka yung wala pa lang silang framework of mind, no? Kasi pag dumarating yung mga temptations, tukso, mga opportunities for them na ito peer pressure, no? Kung minsan dahil hindi pa that stable ang kanilang mga values, no? Opo. They are being shaken by all this, no? Opo. And of course, the influence of modernization, materialism, no? Technology, ang dami. Kung minsan nga, ang isang talagang binibiktima ng evil spirit ay yung mga kabataan. Oo, kasi ano pa sila vulnerable pa eh. Very vulnerable. No. Kaya nga, I think, ito nga, no, as we talk about the bread of life, again, how to lead, no? Of course, lahat naman tayo, no? Pero specifically, dahil kaharap natin itong mga young people na to, is how to inculcate in them, no? At a very young age, of course. The importance ito nga, no? The Eucharist, no? Receiving the Lord in their life. Yes. Diba? And at the same time, yung maging Christ-centered, no? Opo. Yung kanilang buhay, no? Napakagla. Kaya nga ako, alam mo, sa mga, kung minsan may mga Singles for Christ, no? Oo. Yung mga youth, ano ba? Opo, yung mga youth Organizations. yung mga Meron ba charismatic ganyan youth sa ministry. Sa university. Meron kayo, no? Meron May po, mga, lalo na hindi po naman glee club, pero parang ganyan. Opo. Lalo na meron din po yung mga sa charity na Yun. Outreach program. Opo. Yeah. Mga You In have every that, school no? yata, meron ganun eh, no? Yes, meron Oo, po. immersion program, mga ganyan, Every outreach. year. Opo. Oo, halos lahat ng schools may ganyan eh. Para po ma-share yung blessing. Yun, oo. And you have to continue involving, Yes. no? And, contribute also. Kahit na very young kayo, you have a fresh leg, sabi nga, no? At pwede kayong mag-contribute ng marami sa ating community. Okay. So let us end this episode with a very, very short prayer, no? To be led to us by Sister Day. Lord Jesus, you nourished and sustained us with your very own presence and life-giving word. You are the bread of life, the heavenly food that sustains us now and that produces everlasting life within us. May we always hunger for you and be satisfied in you alone. Amen. 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 Okay, may mga pa tayo? Announcements? Wala na Yun lang para bukas po, yung Alfie graduation. And of course, yung diaconal ordination ni Yun, Seminarian Dudley Villanueva. Tomorrow, after yung ating misa, it will happen, of course, at the MGC Chapel, no? MGCS, Mother of Good Counsel Seminary Chapel, 9:30 in the morning, no? So, yung mga gusto pong mag-witness nitong ating diaconal ordination, no? Deacon, no? Deacon pa lang. Oo, diaconate. Ay 9:30 po in the morning punta tayo din sa chapel ng MGC Seminary. And then, ano pa ba? So far, yun lang po ang natin. Wala na. Opo. Kayo ba may mga announcement kayo? Wala naman? Greetings. Greetings lang. Sige. Okay. Binabati ko po yung Mami Pinky UC and Roy UC. Yung sa taga-barangay Juliana, yung mga kapatid ko, Angela, Kia, Fonsi, Nakikinig ba Coco. sila? Yung mga ko-interns natin Yes, Yeah. kaka-intern namin sila Sarah, sila Casey. Dami nila eh. Sila Nina, sila Kay. Miko Carlos Smith. Ayun, dami nila. Basta Sila yung natin, OJT Ay, advisor. OGT advisor po namin, ang pinakamaganda. si Pinakamaganda. Ma'am Ma'am Arlene David and Miss Joy. Good evening Sobilio. po. Especially yung sexing mga luminary Wow. class coordinators nila. And yung mga kapatid po namin dyan sa Luminary Class Okay. 2016. So, yun po. Okay. Sige, at paalam ka na, Sister Daisy. Ako po nagpapaalam muli hanggang sa susunod na Biyernes po. Ito po si Sister Daisy, ang inyong katikista on air. Lala. Okay, Paulo, magpaalam ka na.
Maraming salamat. Maraming salamat po sa mga nakikinig ngayon. Ako po si Paolo Yusi. Okay, and Saray? Maraming salamat po sa mga nag-tune in ngayon and naka-appreciate sa ating topic. And yun, ako po si Shara Danan. Thank you po. Okay, and of course, baunin po natin ang napakagandang mensahe nating ebanghelyo sa gabing ito, no? We can only find the fullness of life, and of course, the only way to eternal life is through the bread of life, no? Yung ating Panginoon po, siya ang nagpapakabusog sa atin, na tayo'y kung minsan ay nanghihina, namamatay sa maraming mga bagay sa buhay natin. Pero bubuhayin po tayo ng Panginoong muling nabuhay, no? And I think this is the new life, the new hope that is being given to us by the bread of life, no? Let us always receive Him, and especially bigyan po natin ng pagpapahalaga ang sakramento ng banal na Eucharistia, no? At doon natin tanggapin itong napakalaking biyaya para magkaroon po tayo ng tunay na buhay. Ito po si Father Pep Bakay, ang Director po ng Commission on Catechesis ng Archdiocese of San Fernando, Pampanga. Muli pong bumabati sa inyo na magandang gabi. Ingat lang po. Happy weekend at maraming salamat po sa inyo.